pag namatay ay gumagala pa daw dito daw sa sa lupa. Sabi nila 15 days o 30 days bago daw makakarating sa langit. Hindi ko alam kung totoo ba ito, mga kaibigan. Tanungin natin si Haring Solomon. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Kasi sabi nila ay 15 days, 30 days bago daw makakarating sa langit yung kanyang espiritu, yung kaluluwa, sabi nila. Tingnan natin. Sabi dito sa 12 verse 7. Okay, mas maganda naman yung Biblia yung ating pasasagutin. Ano ba talaga katotoo? Sabi dito, at ang alabo ay mauuwi sa lupa. Kailan ba ito ilibing si nanay? Bukas. Kailan siya uuwi? Bukas. Okay. Sabi dito, ulitin ko lang, at ang alabok ay uuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa o espiritu ay babalik sa Diyos. Kailan nagbalik ang espiritu o diwa? Noong October 9. Wala pong 15 days, wala pong 30 days sa Biblia, kundi pag namatay ang tao, direkta po yung kanyang hininga o kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. Amen? Kung Biblia ang ating pasasagutin. No? Kasi marami ngayon nagsasabi na yung kanya pong kaluluwa o yung kanyang hininga o yung kanyang espiritu ay gumagala pa dito po sa lupa. Mayroon po dito, binanggit din po si Isaias, mga kapatid. Dito na tayo sa mundo, no? Alam ba ninyo nang nangyari itong COVID, mga kapatid? Pero nagiging happy ako na mayroong COVID. Amen? Nagiging masaya ba kayo na dumating ang COVID? Ako masaya ako, mga kapatid. Bakit? Nung dumating ang COVID, nagsilabasan ng pera galing sa gobyerno. No? Yung SAP. Oh, sino bang nakatanggap dito sa inyo ng 5,000? No? Tapos nagtambakan yung sardinas. No? Nagtambakan yung bigas. NFP. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, dumating yung COVID, mga kapatid, ito po ay katuparan lang sa banal na kasulatan. Kasi sabi ng Mateo 24 na dumating po ang panahon, ito pong tinatawag na kamatay, nanay. Kamatay o pestilences. So, ibig sabihin, nagiging masaya tayo nung dumating ang COVID dahil sa katuparan po ng banal na kasulatan. At naniwala din tayo na malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Malapit na. Sino ba dito sa atin na excited na babalik ang ating Panginoon ngayon? Amen? Amen. Excited, pero yung iba sabi niya, wag muna, Brad. Oh, kasi hindi ko pa naabot yung aking mga pangarap sa buhay. No? Pero mas maganda, ngayong gabi, babalik ang ating Panginoon. Amen? Amen. No? Kaya bakit naman? Para makarelax na tayo. Makarelax na tayo, mga kapatid. Tingnan natin sa Isaias. Meron po dito na binanggit si Propeta Isaias. Sabi nito sa may Mateo, Isaiah 24, verse 5. Ganito po ang sabi. Ang lupa naman ay, okay, sabi nito, ang lupa naman ay nadumhan sa italim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinasalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Alam po ba ninyo, mga kapatid, bakit mayroong mga gera sa mundo natin? Tingnan mo ang Hamas at saka Israel. Diba? Nagkagera. Bakit naman? Dahil sa nilabag ang utos ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo, pag sinusunod lang ng tao ang utos ng ating Panginoon, ay wala sanang mangyaring patayan. Amen? Wala sanang nangyaring gera. Wala sanang nangyaring kahirapan. Resulta, mga kapatid, kaya talamak ang mundo natin. No? Talamak ang mundo natin sa kasamaan. Anong dahilan?
dahil sa kanilang paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi dito, ang lupa naman ay nadumhan sa, okay, dito tayo sa verse 4. Okay, 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitan doon ay nangasumpungan sa larin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilihan ng tao. Yan, ano? Ang lupa daw ay sumpa, sinumpa. Oh. Dito ko naalala mga kapatid, nasabi ko lang sa sarili ko, kung hindi lang talaga, babalik na naman tayo kang Adan at kang Eva. No? Kung hindi lang sila lumabag sa ipinagbabawal ng ating Panginoon, ang lupa hindi nagiging sumpa. No? Tingnan mo ang lupa ngayon. Hindi ka pwedeng magtanim kung walang abono. No? So, pati ang kalikasan natin, damay mga kapatid, pati ang buhay ng tao. Kaya nga, ano po ba ang gagawin natin? No? Ano po ba ang gagawin natin sa ating panahon ngayon? Babalikan natin konti sa panahon ng Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora, mga kapatid, bakit sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Dahil sa nakita ng Diyos na napakatalamak ang ginawa ng tao. Ang lalaki, pumatol sa kapwa, lalaki. Ang babae, pumatol sa kapwa, babae. Kung makikita natin mga kapatid, hindi na talaga, kung sa Bisaya pa, hindi na gyud magwanta. Oh, amen? Amen. Oh, kasabot ng Bisaya. Diba? Hindi na gyud magwanta ang Sodoma at Gomora. Kaya nakita ng Diyos, dahil sa hindi na talaga makaya, doon siya naghatol. Ano ang hatol niya? Kanya pong sinunog ang Sodoma at Gomora. Pero bago niya sinunog mga kapatid, nagpadala mo na siya ng dalawang missionary. Ano po to? Dalawang angel. No? Pero ang nakaligtas sa Sodoma at Gomora, ilan lang bro? 3 o 4? 4 sana. Pero nabawasan ng isa. Sino yung nakabawas? Yung asawa ni Lot. Ang sabi ng Diyos, sabi ng angel, bukas na bukas, aalis kayo sa Sodoma at Gomora. Sa inyong pag-alis, huwag kayong lilingon. O, simple lang, huwag kayong lilingon. Pero anong ginawa sa asawa ni Lot? Siguro, hindi na niya makayanan kasi nga, ang naiwan dun sa Sodoma at Gomora, yung kanya ding mga kabataan. No? So, lumingon siya. Paglingon, anong nangyari? Ay nagiging haliging asin. Ibig sabihin mga kapatid, yung paglingon natin sa sanlibutan, ito yung magiging dahilan kung bakit sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, hindi tayo magiging kandidato sa langit. Oh, alam mo ang sanlibutan, ito po yung number 1 ng virus. No? Sabi nga nila, Brad, bakit kaya mas mabilis gumawa ang tao sa masama kaysa gagawa ng mabuti? Kasi grabe yung virus ng masama, mga kapatid. No? Kaya ang babala sa banal na kasulatan, sabi doon, pati ang lupa ay sinumpa. Isa pang example. Sa panahon ni Noah, no? Si Noah, ilang taon po ba nangaral si Noah? Ha? 120. Ilang taon? Alam po ba ninyo bago nagkaroon ng malaking baha? Baha ba? No? Si Noah, siya po ay nagwali. No? Nagwali, naintindihan naman natin yun, no? Ilang taon? 120 years. Isipin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ilang taon? 120 years. Pero habang sila ay gumagawa ng arka at natapos ng arka nanay, ano ang panawagan ni Noah? Sabi ni Noah, pumasok na kayo sa arka. Pero anong ginagawa ng mga tao? Kung Biblia naman ang ating pasasagutin, ang ginawa nila, nagsiinuman. Anong ginawa ng mga tao ngayon? Sa panahon ni Noah at ngayon, walang pagbabago. Mas sumusobra pa yata. Ikalawa, nagsipagkainan. Di ba? Anong ginawa ng iba? Basta maraming kwarta, hala, punta dun sa mga ganito, ganyan. Ano pa? Di ba? Buti na lang, wala tayong kwarta, no, mga kapatid. Nagsipag-inuman, nagsipag-asawahan. Alam po ba ninyo, ang edad ng bata, mga kabataan ngayon, 12, 12, 9,
mayroon ng uyab. Oh, ang iba buntis na. Oh, di ba? Sa probinsya mga kapatid, hindi ko alam dito sa Antique, baka wala yan eh. Oh, 9 years, 10 years, buros na. Bakit? Tama ang banal na kasulatan. Pero yan mga kapatid, bago nag-decide ang Diyos na nagpadala siya ng malaking baha, mayroon mo siyang babala. Ang babala yan mga kapatid, yun ay makakatulong sa iyo, makakatulong sa akin, at makakatulong sa ating lahat kung papaano tayo magiging preparado mga kapatid. Amen? Yung babala na yan, dapat nating paniniwalaan. Pero kaso lang, kahit naman magsisigaw ka dito ng babala, may mga tao talaga mga kapatid na close-minded. Oh. Alam po ba ninyo, sa katapusan natin mga kapatid, dalawa na lang. Sa banal na kasulatan, ang kailangan lang talaga natin gagawin, ako sigurado ako si nanay, pagdating ng panahon, maghintay na lang to sa paghatol ng Panginoon. Amen? Amen. Maghintay na lang sa paghatol. Hindi natin alam. Kaya sa Biblia, bawal tayo maghatol eh. Amen? Sabi ng Biblia, huwag kayong maghatol, aron dili pud kayo hukman. Halo Bisaya na to, no? Ayaw mo paghukom, aron dili ka mo hukman. Oh, dili to maghukom. Sa Biblia mga kapatid, narito po ang masasabi natin, malaki nating pag-asa. Sa unang Tesalonica 4:16, sabi dito, sana ba yung Tesalonica dito? Okay? Ang sabi, okay, ito na. 4 verse 16. Okay? Okay, sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit. Saan galing ang Diyos? Sa langit. Saan siya bababa? Bababa sa lupa. Anong purpose niya? Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na mag-uli. Sino daw ang bubuhayin, nanay? Ang nangamatay kang Kristo. Amen? So napakaganda pala nanay, bahala. Kahit anong oras ikaw ay mamamatay. Importante, nandun ka sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Pag ikaw ay palarin, no? Kayo ay palarin, ako ay palarin, tayong lahat, mga kapatid, lalo na sa pamilyang ungsod, kayo ay palarin, kayo po ay mag-reunion sa langit. Amen? Amen. Makakasama po ninyo si Nanay Aurora. Pero anong gagawin natin, Brad? Para kami ay mag-reunion sa langit. Dapat ang pamilyang ungsod at hindi lang sa kanila, pati tayong lahat, mamatay man tayo o mabuhay, Brother Dong, importante, nandun tayo sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kahit anong mangyari. Hindi natin alam, maraming namamatay ngayon sa aksidente. Merong iba, meron ako na serbisyo nanay. Nag-birthday siya ngayon din siya namatay. Oh, bihira lang yan mga kapatid. Pero si nanay, matagal pa yung kanyang birthday. So, ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, ano man ang mangyari sa buhay natin, buhay ka man or patay, importante, dumating man yan, nandun tayo sa kamay ng ating Panginoon. Bakit? Bubuhayin daw tayo. Sabi nan, mapalad ang unang, makaambit sa unang pagkabanhaw kung sa Bisaya. No? First resurrection. Sabi dito sa verse 17, kung magkagayon tayong mga kabuhay na nangatira, ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa langit. At sa ginato'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Wow! No? Sasalubungin natin sa alapaap. Kasama natin ang patay na nabubuhay at tayo naman ang buhay, makakasama din natin mga kapatid. Ang last, sa Apocalypse 20 verse 6, ganito po ang ating pong mababasa. Okay. Bago natin mababasahin yan mga kapatid, ako'y magtanong sa inyo. Sino po sa dito sa inyo na naka-experience ng reunion?
Naka-experience ng reunion sa